Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Grade 4 Second Periodical Examination Reviewer in Filipino 4. Basahin ng pahayag, ang alon sa dagat ay tila umaawit sa gitna ng gabi. Ano ang tayutay na ginamit dito? C. Personifikasyon. Sa kwento, nagtitinda si Rino ng pandesal tuwing umaga para makatulong sa pamilya. Ano ang tamang gawin kung ikaw ay katulad ni Rino? B. Tumulong sa pagtitinda. Basahin, si Liza ay laging tumutulong sa kanyang lola sa pag-aalaga ng halaman. Paano ka makakatulong sa iyong pamilya tulad ni Liza? B. Tumulong sa gawaing bahay. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang gumagamit ng asunansya? D. Ang hangin ay humuhuni ng banayad sa hating gabi. Sa isang tula, sinabi, ang batang walang pangarap ay parang ibong walang pakpak. Ano ang ibig sabihin nito? B. Mahalaga ang pagkakaroon ng pangarap sa buhay. Basahin ang tala-arawan ni Kay. Enero 1. Masaya kaming nagdiwang ng bagong taon sa bahay ni Lola. Kumain kami ng lechon at nanood ng fireworks. Ano ang pangunahing ideya? B. Masaya silang nagdiwang ng bagong taon. Sa anekdota, sinabi ng tauhan, ang pagsisikap ay daan sa tagumpay. Ano ang ibig niyang sabihin? A. Ang sipag ay nagdadala sa tagumpay. Basahin, si Leo ay tumutulong sa paglilinis ng kanal sa kanilang barangay. Paano ka makatutulong tulad niya? B. Tumulong sa paglilinis ng paligid. Sa isang kwento, may batang nagligtas ng pusang nalulunod. Bakit kaya niya ito ginawa? C. Sanay siyang tumulong sa nangangailangan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagsasalaysay sa anekdota? B. Lolang nagkukwento ng karanasan noong kabataan. Sa isang akda, ginamit ang pangungusap. Ang alon at ulan ay nag-uusap sa ilalim ng buwan. Ano ito? C. Asunansya. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng hugnayang pangungusap na may sanhi at bunga? A.
A. Umalis ako ng maaga upang hindi mahuli sa klase. Ano ang layunin ng tala-arawan na nagsasalaysay ng araw-araw na gawain? B. Magsalaysay ng personal na karanasan. Anong ekspresyon ng mukha ang nagpapakita ng tuwa kapag may magandang balita? Nakangiting malapad. Alin sa mga kilos ang nagpapakita ng pagtanggi ng hindi nagsasalita? Pag-iling ng ulo. Kung magsasalita ka sa kasal, anong tono ang nararapat? Ang pagmamahalan nyo ay puno ng pag-ibig at pag-unawa. Anong wika ang pinakamagandang gamitin sa pagbati sa bagong kasal? A. Sana'y maging masaya at matibay ang inyong pagsasama. Kapag gusto mong tanungin ang magulang tungkol sa bagong binyag, alin ang magalang? A. Ano po ang pangalan ng inyong anak at ano ang kahulugan nito para sa inyo? Sa liham, maligayang kaarawan. Sana'y patuloy kang magsipag sa pag-aaral. Ano ang layunin nito? B. Pagpapahayag ng pagbati. Piliin ang tamang pangungusap na gumagamit ng pangatnig. A. Pumunta si Joel sa tindahan dahil bibili siya ng pagkain. Sa pagbabasa ng aklat, saan mo makikita ang listahan ng mga kabanata? A. Talaan ng nilalaman. Alin ang katotohanan tungkol kay Jose Rizal? A. Ipinanganak siya noong 19 ng Hunyo, 1861 sa Calamba, Laguna. Alin ang may tamang denotasyon at konotasyon? B. Si Lira ay bituin ng paaralan dahil sa talino. Ito ay konotasyon. Anong salita ang may konotasyon sa pangungusap na siya ay isang patlang na laging tumutulong? B. Bayani. Paano mo maipapakita ang kultura sa pamamagitan ng kwentong bayan? A. Pagsasalaysay ng alamat ng makiling.
Anong uri ng tekstong naratibo kapag nagkukwento si Lolo tungkol sa digmaan? A. Anekdota. Kapag magpapaalam ka para maglaro sa labas, ano ang magalang na paraan? A. Ma, lalabas po ako kasama si June. Babalik po ako agad. Alin ang wastong paghingi ng tawad sa lola? A. Pasensya na po lola, hindi ko sinasadya. Kung gusto mong malaman ang impormasyon tungkol sa tarsier sa aklat, saan titingin? B. Talaan ng nilalaman. Pumili ng panandang nag-uugnay ng ideya sa talambuhay. A. Dahil dito. Alin ang hugnayang pangungusap na may sugnay na makapag-iisa at di makapag-iisa? A. Matutulog ako pagkatapos kong gawin ang takdang aralin. Alin sa mga pangungusap ang pinakaangkop kapag nagkukwento tungkol sa pagtitipon? A. Masigla at puno ng kasiyahan ang aming pagdiriwang. Sa pagbasa ng talambuhay ni Dr. Jose Rizal, ano ang layunin ng teksto? A. Ipakita ang kanyang mga ginawa para sa bayan. Alin sa mga pahayag ang angkop gamitin sa liham ng pagbati sa kaklase na nanalo? A. Malungkot kitang binabati sa iyong pagkapanalo. Karapat-dapat ka. Alin ang tamang paggamit ng pangalan at panguri? Si Rhea ay patlang at bumili ng patlang sa palengke. A. Masipag, mga isda. Batay sa tala-arawan ni Ben, gumigising ako ng alas 6, kumakain ng almusal at nag-aaral tuwing hapon. Ano ang pinakapangunahing detalye? D. Si Ben ay pumapasok araw-araw at nag-aaral tuwing hapon. Ano ang ipinahihiwatig ng mga elementong biswal na ito? B. Ang pag-inom ng gatas ay nagpapalakas ng katawan. Anong mensahe ang ipinahihiwatig ng paggamit ng mga elementong biswal na ito? A. Kailangang magtanim ng mas maraming puno upang maganda ang kapaligiran.
Alin sa mga sumusunod na babala ang pinakaangkop kapag may papalapit na bagyo at inaasahang malakas ang ulan at hangin? C. Lumikas sa mas ligtas na lugar. Ano ang pangunahing layunin ng anunsyong ito? B. Para magsagawa ng gawaing magpapabuti sa kalikasan.